Diretso na tayo dito sa issue na reklamo sa atin ng isang kababayan natin doon sa Mako, Davao de Oro na inuna raw ng LGU ng barangay bigyan ng bagong tirahan doon sa relocation site yung ilan dyan na hindi naman naapektuhan ng landslide, na hindi naman nasira ang bahay. May pinapaboran to. Yun ang right word. Pinaburan daw. Kasi hindi naman daw nasira ang bahay. Sila na nasira ang bahay, nakapila pa rin. Nasa evacuation center pa rin. Itong mga to. Yung mga hindi nasira ang bahay, nandoon na sila sa bagong bahay. At paparentahan na nila yung luma nilang bahay. Pera-pera na naman to. Sigurado. Unahin natin ang buhay. Ano pa bang normal na yan dito sa ating bayan? Tapos nito, pagtatanungin, di-deny. Mahiling mga denial kayo, ha? Parang kayo, wala kayong pinagkaiba sa iba dyan. Oo. Sige, ito na. Anyway, magandang umaga. Sino itong kausap natin? Alias Cecilia Kong. Alias Cecilia. Cecil na lang. Ay, balag natin. Miss Cecil, good morning po. Miss Cecil, good morning. Hello? Nakikinig siya sa sa TV yata. Hello? Hello? Yuhu! Uy. Wala na. Ikaw, sabihin mo na. Sabihin nyo, ma'am, patayin mo yung radyo. Tapos pakinggan mo na lang yung monitor. Alias Cecil. Hello? Ayaw niya yata ni Cecil. Alias tawagan ulit. Kalampagin natin to si Mayor dito mamaya. May ginagawang kalokohan na. Mayor! Sakit na nga daw si Mayor. Kasakit na. Sakit na. Nagsakit-sakitan. Andiyan na. Ayan na. Alias Cecilia. Alias Cecilia. Hello. Good morning. Hello po. Good morning. Okay. Ikaw po, itatago na lang natin sa pangalan na Cecilia. Ano po, ma'am? Okay lang ba sa inyo yon? Alright, para... Yes, para hindi ho naman manganib ang inyong kalagayan dyan. Anyway, tanong ho natin. Ang sumbong ho ninyo sa amin, meron raw mga relocation site at pabahay na ibinigay ang gobyerno. Sino ito? Ang LGU ng Mako o ang probinsya ng Davao de Oro ang nagbigay ng mga relocation site at pabahay? LGU Mako po. LGU Mako daw. May bahay na doon sa relocation site. May bago na. Hindi po. Hindi po. Shelter lang po yun. Tent City po. Pero lupa. May lupa. Ibig sabihin... may lupa po. Ikaw na ang titira doon. Tama? Oo po. Okay. Pansamantala lang po yun. Okay. Ngayon, ang sabi mo sa amin, paano? Inuna pa? Sino namamahala nito? Ang barangay ba? O ang munisipyo ang pag-a-assign ng mga lupa, ng mga shelter? Ang munisipyo po. Ang munisipyo, okay. Kayo, alias Cecil, ay yung inyong bahay nasira, tama po ba? Yes po. Okay. Pero, hindi kayo nabigyan ng relocation site at hanggang ngayon ay nakatira pa kayo dyan sa evacuation center, tama? Yes po. Alright. May mga nabigyan na kayo mga kasamahan na hindi naman nasira ang bahay at hindi naman naapektuhan ng landslide. Tama rin po ba? Naapektuhan sila ng landslide po, pero may bahay pa sila. Okay. Hindi nasira? Hindi sila direktang nasira ng ano. Baka naman tumabingi yung bahay nila. Hindi kaya? Hindi natabunan, hindi nasira. Po. Okay. So, inuna daw kung Inuna. Bakit ho sa tingin ninyo inuna ho sila at hindi kayo? Kaanak ba nila mayor ito? May connection ba sa Tito Hall? Kay barangay? Ano po ang pagkakaalam nyo, alias Cecil? May connection po ito sa sa LGU. May connection. Bakit? Bakit yun nasabi ho? May connection sa LGU? Sila kasi ang nauna eh. Ganon. Ano bang usapan? Yung mga nasira talaga ang bahay, yun ang dapat unahin na i-relocate. Tama? Tama po. So ilang Pero kayo? nagsumbong na ba kayo? Alias Cecil? Sa munisipyo? Hindi naman kami pinakinggan po. Sino ba kausap nyo? Alias Cecil. Cecil? Ang tagapamahala ng MSWDO po. Sabi niya, unahin pa yung 89 na batch. 89 batch.
Oh. Ano yung 89 batch na yon? Na 89 batch na nakatira sa 10 City po. Okay. Kong, nandiyan na si Governor Dorothy Gonzaga, Kong. May buntag, Gov. Governor Gonzaga, ma'am, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas, Governor. Good morning po. Yes, good morning po, Kong. Good morning, Sir Aljo. Morning. Opo. Ma'am, ito nga po, meron tayong isang complainant, medyo marami din daw ho ito, nagtataka ho siya at nagsusumbong sa amin dahil napanood niya dito sa programa dahil nagkakaroon na po na tayo ng investigasyon sa Kongreso. Pero ang kanyang sumbong, ma'am, ay tungkol doon sa pag-a-assign sa relocation site. Yung mga nasira daw ang bahay, hindi naman nasa evacuation center pa rin. Pero yung mga hindi naman nasira ang bahay, siyang inuna na ilipat doon sa mga relocation site. Alam ho ba ninyo ito, ma'am, or ito ho ba pwede ninyong silipin at matanong ang munisipyo ng Mako, Gob? Yes, sir. Kong, Opo. dito po yun, Kong. Hanggang ngayon po, naghahanap pa po ang, first things first, it's the LGU Mako who's taking charge Correct. of nung lahat ng beneficiary at pati paghahanap ng lugar na malilipatan nila. Aha. So, tinulungan po namin, nakahanap po tayo ng temporary relocation site nila na yung isa ng Quasay Parish, pag-aari po ng Diocese ng Tagum, na ang maa-accommodate lang po ay 89 tents lang. Tapos po, yung may isang site pa po na pinapahiram ng Apex, which is supposed to be the site for their hospital, na ang ma-accommodate lang po ay 123 tents lang po. So, bale, a little over 200 lang ang kaya pa po nating mailagay doon. So, ang ginawa po ng Mako, kasi may meeting po doon, kasali po ang yung sa province side po, kasali po ang PDR namin at saka PSWDO. Meron po silang guidelines na binigay. Madami yun parang 8. So ang primero po nun is dapat bona fide resident ng Barangay Masara at saka Barangay Mainit. Kasi ang Masara, talagang kung sira ang bahay o hindi, it's immaterial na po kasi hindi na po pinababalikan lahat doon. Okay. Kaya considered po talaga sira lahat kasi bawal na po bumalik. So, Yes po. hindi totoo yun na may pinapaboran na hindi naman nasira ang bahay pero biktima rin siya ng landslide. Is that correct, Governor Gonzaga, ma'am? Well, I should say so. Di ako makapagbigay ng definite answer dyan. But meron po kasing guidelines. And insofar as the consideration kung sira ang bahay o hindi, considered sira na po lahat yung nasa Masara po. So this is the explanation, Gob, na dito sa 40 families. I think it's just a matter of communicating with them siguro, Gob, if you can send Yes somebody and tell them na hindi na importante kung nawasak o hindi ang bahay. Dahil yung mga hindi nawasak ang bahay, hindi na rin pwedeng balikan. Tama? Definitely. Bawal talaga. It's not true na hindi May pinapaboran. may pinapaboran, kundi ang pinag-uusapan lang dito pag kahit na nakatayo ang bahay mo, hindi ka na rin pwedeng bumalik dahil considered na talaga na danger zone po yon at hindi na pwedeng balikan. So, Correct po, sir. Ayun. Okay, yung pong mga shelter na yan, may lupa ho yan, of course. Sa kanila na po yon, igagawad na sa kanila? Go. Ay, hindi po. Hindi. Hindi pa po. pala. Hiniram lang namin sa Diocese of Tagum at saka sa Apex. That's why Mako is having a hard time pa po maghanap ng para permanent relocation. Kasi kailangan namin ng naghahanap pa po kung saan makabili. Tapos, kailangan pang i-check ng MGB kung po pwede yung yung mga barangay na malapit din doon. Kasi kawawa din naman yung mga tao na as in ang layo ng malilipatan nila or lalo na kung sa ibang munisipyo pa. Kaya naghahanap talaga kami ng mas
malapit-lapit doon sa dating tinitirhan nila, napapasa sa MGB po. So sa kanila na po yung At sa kasakali. kaya naming bilhin. Okay. Ayan, definitely, yes. Oh. Ibibigay na po natin. Libre. Okay. Oh, maganda. Opo. Alright. Anyway, Gob, siguro next time, ma'am, communication lang siguro kasi mga tao naman natin, alam naman ho natin, siguro stressed out sila. Tama. Nagagalit, kagad ituturo ang daliri, may pinapaboran, may ganito, may ganon. So, yun ho. Tsaka last na lang po, Gob, siguro. Yes po. Pakiusap namin, baka kung talaga mga danger zone, kasi mukhang nalusutan ho tayo, nalusutan ng MGB, ng ang pagpapatayo ng mga bahay ho dito. So, may problema ho siguro yung MACO po, LGU. Kailangan siguro matanong sila na bakit pinayagan na dumami ang kabahayan dyan when in fact that's already considered a no-build zone, Gob. Tama? Yes, sir. Opo. Ang narinig ko din po, kasi nahihirapan din po kami, in particular yung sa PLGU, probinsya, di kasi namin mahagilap si Kap. Isang beses lang. Kaya nagtatanong nga kami kung sino yung mga residents doon. Wala kaming listahan. Kaya naghahanap na lang kami nung dating census namin. Tsaka, I'm sure, kasi the barangay earns a big portion in the share of the national wealth. Kasi nga, may apex operation doon. Mostly naman, kapag meron pang pinapatira or what, meron niyang mga mitigation measures kasi impact barangay siya. Kaya nga may share siya eh. Yun nga ang inaano namin kung bakit di pa naka-relocate or at least merong mga structures or infra na nataprotect yung mga tao doon. Okay. Anyway, mukhang, Barangay Masara Chairman Douglas Dumalagan Jr., gusto ka makausap ni Governor at ng mga kababayan mo? Yes, sir. Thank you. Hindi rin makita mo, hindi kaya natabunan na rin ito. Wag naman sana, Hindi Panginoon naman ko. po. Pero, hindi kaya sabi ko, wag naman sana, Lord. Wag naman. Wag naman. Nung kasi, sir, nung nag-exit, kami, nung tinapos namin yung operation ng retrieval dyan, Nandiyan pa. pinapuntahan na naman namin sa bahay niya. Pinicturan lang nung nag-serve kasi hindi niya nire-receive. Kasi gusto namin mag-attend din siya ng mga... Pero nandiyan pa, nakita pa siya. Nandiyan. Yeah, I think, May proof of life. nung unang meeting andyan naman siya eh. Pero eventually hindi na po, wala na kasi maraming mga kwento doon na merong mga boarding house, etc. So, may negosyo si Kapitan doon? Kita ng dominant May negosyo? I cannot tell kung sa kanya ba or what. Ako na magsasabi, ma'am. Yes, please. Ako na mag-ingon. Ikaw. Negosyo na ni Chairman Douglas Dumalagan. Negosyante na yun si Negosyante Chairman. ng tauhanan na. Imbis na magtrabaho. Chairman, giuna pa negosyo. Anyway, ma'am, daghang salamat Gobernadora Dorothy Gonzaga. Sa oras mo, sa amo. Thank you, ma'am. Kaya pala... Hindi, balikan mo si alias Cecil. Cecil? Alias Cecil. Alias Cecil. Cecil. Yes po. Ayun. Ma'am, narinig naman niyo siguro explanation, hindi porket hindi nasira ang bahay, pag biktima ng landslide, as considered na rin yan, nasira ho yung bahay, wala na siyang babalikan. So, lahat naman daw ho, naghahanap lang talaga ng lugar, kaya konting tiis lang ho siguro. Naintindihan ko rin ho, Ma'am Cecilia, yung sinasabi ni Gob, at naintindihan ko rin yung reklamo niyo. Kaya sabi ni Gob, pare-pareho naman daw kayo biktima po ng landslide. Yung sa inyo lang, nasira yung bahay, sila hindi nasira, pero hindi na po sila pwedeng bumalik po doon, Ma'am Cecilia. Yes po. Alright. Naintindihan. Okay. Ayan, Salamat po, malinaw, Ma'am malinaw. Cecil. Thank you po. Thank you po at for calling us. Thank you po. Wanted na to si Barangay. Masara Chairman Douglas Dumalagan Jr. Sabi mo nga ng French yan. Huwag kang... Baka hindi maintindihan Tagalog eh. Yung Bisaya. ayaw pagbungol-bungol diha. Yan. Kay lisod ng magbungol-bungol pero dili Yun. bungol. Yun. Magbuta-buta, di naman po kabuta. Anong buta-buta na naman? Buta isa ko, zero eh.
Ano ba yung Magbingi-bingihan, di ka naman bingi. Okay, Oh, okay. magbulag-bulagan, di ka naman bulag. Ayun. Negosyante ka lang. Oh. Nagpapatakbo pala ng parentahan dyan sa ano. Huwag ka na kasi magnegosyo muna. Inuna negosyo. Baka mamaya lahat ng mga nasira yung negosyo niya yun. Kaya nagtatago. Oh. May hiya ka pa ba? Kapal nga ng ano mo eh. Kaya nga sabi ko sana hindi siya napasama doon sa nawawala. May nawawala pa kasing siyam. Baka nandun. Baka hinahanap niya yung boarding house niya kung saan. Naghanap Kinuha siya niyo ng mga makahoy siguro. Yero. Yero daw. Wala na. Tayo na naman niya. Ikaw, chairman, ha? Niloloko mo kami, ha? Hindi kami mga, mga engot, ha? Yan.